Manood tayo ng Moana for today's video, guys. Hello, Moana. Ito yung sinuot niya nung nag-birthday siya sa Pinas. Nasuot niya ulit. Let's go inside. Wow, it's Sticky Dick. Okay, let's go. Dahil Moana ang ating theme for today. Nag-set up sila ng ano dito, oh, yung summer vibe. Super nice naman. Sige. Wow, so cute. Mayroon silang ano, Hawaiian theme. Super nice naman. Kids Festival. Meron pa silang ganito. Oh, mabongga. Oh, ang cute ng setup nila. Super nice. Later, I will take picture of you later there. Yeah? We go upstairs first. Okay. Dino film. Wow, may ano pala, may film pala ang Paw Patrol. Let's go, anak. Ken, go upstairs. May dala pang Topher stuff to. Hi. I can go Moana too. Yes. Martan and S. Echte. 1, 2, 3. Woo! Si Moana, tawag nila dito Vaiana. Hindi siya Moana. Para yata merong gumagawa ng adult films na Moana ang pangalan. Kaya pinalitan nila ng Vaiana. Saan tayo? Ken, dito ka. Anong number natin, Dad? Okay, di andere kant, Ken. Maganda yung ano nila dito. Kasi relax yung seat. Pwede mo yung i-ano, parang maging ano siya. Mahigaan mo. Silent na natin ang phone natin. Maar stap voor stap. Nu gratis beschikbaar voor iedereen. Nasyo. Moana, are you excited? Kumusta ang movie, Dad? Kailan? Kailan? Nag-enjoy ka? Nagulot na yung ngayong katabi mo. Okay lang yan. Pabata naman na movie. Anong in-order mo? Strawberry lemon. Strawberry lemon. Ba, di ba ayaw mo ng ano, strawberry? Kain muna kami, guys, before kami uwi. Ang ganda ng ano, yung live action. Panoorin nyo na, guys, kung meron kayong mga bata. Maganda siya. Okay. Mag-order ako ng mango shake. Iba talaga mango shake sa atin, no? Sabi yung mangga nila dito. Napaka ano ng mango shake dito, napaka artificial. Lasa yung mga mangga na ano, yung may gamot-gamot. Tikman mo man. Ay, ganyan man yung mangga dito. Parang naggamot. Yung mangga na malaki tapos kulay pula, orange. Yung yan na naman ng ano, Sarap yun man. chemical. Ay, ang sarap. Ano kayang ginawa nila dito? May mint siya. Ang dami kong mint sa bahay. Magawa ko yan. Tsaka yelo lang. Dito sa gilid ang mga bata naglalaro. Sila. Alam nyo naman, ganito talaga yung mga restaurant na hinahanap natin na may mga laruanan ng bata. Nakakita ng dumplings ang Zoe natin. Glitter. Golden glitter dumpling. Bumili ng isa. Oh, Ay, bara. Ito yung mga uso-uso ngayon, oh. Butter. Ang Kenneth. Kinuha na ni Kenneth yung kanya? Okay. Let me hold it so that you can walk. You have to walk, darling. Yung bag mo nakabukas. Yeah. Sabi naman, You have to walk. Come on. Yeah, Are you okay now, ate? maik mo dyan fast. Are you okay? Excited yan eh. Sinindi nila yung fountain dito sa city. Baka mamaya pa kami uwi niyan. Mag-enjoy sila dyan. Nandito yan sa harapan ng Frieze Museum. Wala, tinaasan nila.
Wala, basang-basa na tong mga to. Wala pa man din akong dalang ano, tuwalya. Tuwa. Ibig helemaal na. Ja, hang je daar maar wat rond. En dan ga je alles gezien in de bergen ook dan. En dan ga je maar weer. Pala guys, basang-basa pati diaper niyan. Geniet ervan. Jo. Ligong-ligo na ang ate. Ate? Wala. Hindi na. Ik ging Basang-basa. mogelijk een Ja? stukje water drinken vandaag. Oh, nee, ni-drink ka. Wala eh. Para mag-enjoy sila. Ganda ng view pa man din dito. Yung ano dyan kami nanonood ng sine dyan banda. Dun sa kanto na yun. At least mag-enjoy sila. Hindi naman ano malamig, hindi naman sila excuse me, lalamigin. Kana. Wala tayong tuwalya eh. Tama na. Opo, tama na. Si ate, parang dalawa tong tuwalya na to, Dad. Tama na. Oh, si ate, Dad. Yeah. We go home. We will go home now. Ate, tama na yan. May dala tayo pero mga ganito lang. Mga pang ano lang, sipon-sipon, maliliit. Grabe ng kabisihan dun sa city kaya umuwi na kami. Nabihisan ko na at naliguan ng mga bata kasi nga medyo lumamig. Kung mapapansin niyo medyo makulimlim. Kahapon na panaginipan ko to, ay, ang aking kamatis. Nakinain din daw ng mga slugs. Tapos yung panaginip na 3D, yung parang totoong-totoo talaga. Kaya sabi ko sa sarili ko, katas ng lakad namin today nga, kukunin ko na tong mga kamatis na ito at i-harvest ko na. Parang maganda ito, ganun ko siya, no? Kaya naman kukunin na natin itong kamatis na ito. Pero itatali ko muna siya. Meron akong ganitong pangtali at ganito. Tingnan natin kung... Sige, binan na kayo. Para may siya, tawag dyan. Tulong sa kanya. Ayan. Ito yung kamatis natin na hybrid, yung sa baba niya, patatas. Nandiyan siya sa pot na yan. Meron din siya mga marigold dito at basil dito sa gilid. Kunin na natin tong kamatis na to bago pa tayo maunahan ng mga slug na yan. Wala na naman tayong gunting for today's video. Meron akong lalagyanan dito. I-ano ko nga din siya. Ay, hindi na pwede. Ilagay ko na lang dito to. Ito pa yung isa. Kunin na natin kasi medyo okay naman na siya, oh. Parang cherry tomato yata itong ito. Yung sa ilalim niya ay patatas. Meron na rin tayong malaking pipino dito banda. Puwera usog. Huwag niyo pong usugin. Yung mga evil eye dyan, please lang. Ayan ang ating pipino. Bakit ganyan ang pipino na naitubo ko? Bakit ang dami niyang spike? Mawawala ba yan?
Pasensya na kasi first time ko lahat dito. May ganyan na siya na pipino, ganyan kalaki. Pero ang dami niyang spikes. Normal ba yan? Namulaklak ng todo itong dill ko. Ang bango niya. As in, guys. Kung magtatanim kayo ng mga herbs, isama nyo yung dill. Ang sarap nito sa isda. As in. Yung i-bake mo ang isda, lagyan mo ng lemon, tapos ito, ay, kasarap. Tsaka butter, uy, grabe. Maganda ito mga pollinators. Tapos may pepino pa tayo dito, kaya lang medyo parang may mildew itong ating mga pepino. Sayang naman. Pero ayusin ko yan this week. May panahon na ako. Ang mga basil, putulin natin yan dito. Para mag-ano siya, maglabong pa siya ng todo. Mga basil to mga to. Basil, 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 basil. Nandun yung mga cabbages Mag, natin. kan ik dan niet naar die wakker maken? Yeah, ito na. Dito sa gilid, nilipat ko sa pot yung mga okra. Ayan, lumaki na sila. Hindi ko lang alam kung mamumunga tong mga to. Tapos ito, ano to, eggplant yan. Ilipat ko sila kasi meron akong malaking pot dito. Lipat ko sila dyan, yung mga ibang okra, mga 2 okra, lipat ko dyan. Yung blueberry natin dito, yung binili natin, remember, may bunga na din siya. Ayan, oh. Dali, lapit ko kayo, guys. Oh. Kunin natin yan, syempre. Favorite ni Kenneth, eh. Kunin na natin ang ating blueberry. Meron siyang unang 2. Meron pa yata dito sa baba. 3. Ito parang nabulok na siya, oh. And 4. May 4 tayo na blueberries for today. Grabe ka bango nitong mint na ito. Ang bango, masarap mag-mint tea. Isama natin siya sa ating 3 kalahating kamatis. Ayan ang ating mga harvest for today. Matanda na yung mga lettuce na yan, no? Kailangan na silang alisin. So, maglalagay ako ng ibang mga pananim dyan sa mga paso na yan. Eto, ito, nakakain ito na bulaklak, yung kalendula. Kukunin ko to kasi, na yan, no? May mga buto na yan. Yung mga next na itatanim nandyan na. So, kunin natin yan mamaya. Harvestin ko din tong chives natin kasi marami na siya masyado. Ang ating lavender din, sobrang bango, as in. Ako, i-propagate ko siya para dumami siya. Ang strawberries natin, kasi 3 ito na puno. Na-dry na siya, oh. Pero may bunga pa siya, guys. Hindi nating bunga niya. Yung iba, kinain na ng peste yung mga bunga niya. Punin natin. Kinain ng peste yung iba. Ayan pa. Medyo madami-dami pa ang bunga niya. Kunin natin. At namumulaklak pa naman siya, no? May bulaklak pa siya, oh. Tsaka yan, may mga bunga pa dyan. At kalamansi, medyo pa maliit kaya hindi natin makuha. Ito mga bulaklak na ito, nakakain ito. Pwede itong ilagay sa salad. Nostritium ba yung tawag dyan? Basta nakakain yung mga yan. Ito yung nabili natin nung kasama natin si Mama Marina. Buy one, take one nila itong binenta. Meron ding bunga itong natin sa gilid. Sa kabilang gilid. Ayan, oh. Yung ating pipino. Kaya lang pareho lang din siya. Marami siyang tusok. Siguro, ko nga ito, i-research ko nga. Siguro yan yung mga pinipiko. Kuha lang kasi ako ng kuha ng seeds, eh. Hindi ko tinitingnan. Yung mga broccoli natin, wala na pag-asa, guys. Wala na talaga. Ang linis ng Kenneth natin. Paano ka dyan? Kumain ng tinapay na may blueberry po. Nasaan ni Mami yung bibig mo? Kunin mo na ni Mami yung letters, no? Aglet. Dito kasi sa Netherlands, lahat ng bahay, guys, merong post box. Ito ang aming post box. Ano ba ang post box sa Tagalog? Busog? Buslo? Ano yan? Basta post box. Oh, tumatawag ng ating Kenneth. Meron tayong reklama. Oh, saglit lang, anak.
Yung ating meron tayong reklama, papakita ko to sa inyo. Sa atin, hindi masyadong maraming mga bahay na merong hiwalay na post box na ganyan. Minsan, sa bahay, meron sila yung parang maliit na butas dito. Tapos doon nila shoot yung mga letter mo. Kasi uso pa dito talaga sa Netherlands yung laging may letter. Kunwari may violation ka sa traffic, letter, lahat. As in letter, mga greetings, letter, lahat. Kaya, napaka-importante ng post box dito sa Netherlands. Sa atin, hindi masyado, no? Kapag may sulat ka, sa atin, usually, magdo-doorbell or kung may gate kayo, kung yayamanin kayo, may gate, anuhan sa gate ninyo. Pero dito, kailangan talaga may post box ka. Kagaya ng mga to, papakita ko sa inyo, mga reklama. Pero kung ayaw mo naman makatanggap ng mga to, pwede mong lagyan yung post box mo na nay, na no to advertisements. Yes. Tapos, hindi nila lalagay itong mga to. Uso din dito yung mga ganitong advertisement. Parang sa Avon, hindi naman Avon kasi binibenta. Ano sila? Advertisement materials, magazine, ganyan, ng mga iba't ibang kumpanya. So, papadala nila to sa bahay mo, isang bundle na ganito. Nakalagay dito kung ano yung tindahan, ano yung mga nakasale ngayong week, or ano yung mga nakasale sa susunod na week, para may alam ka. Pero, pwede mo rin tong i-download sa phone mo. Pero, meron talaga mga tao na ayaw talaga nila na makatanggap ng ganito. So, gusto nila sa phone lang. Meron din naman usually yung mga taga dito sa aming baryo at dito sa probinsya namin kasi medyo malayo kami sa Kabihasnan, no? Ganyan talaga. Ang bangs ni Kenneth. Ano na siya, no? Pinagupitan na namin. Parang pinost ko to sa aming Facebook. What, Mommy? Na pinagupitan na kita. Diba? Diba? Yeah. Pero hindi ko na na-vlog. Usually kasi katapos yung nagupit, tatanungin siya ng gupit sa kanya, anong color gusto mo sa hair mo? Sabi niya, rainbow. Ini-spray lang yun, no? Ano na, washable, kaya wala na. Oh. Lipat nga tayo, guys. Wait lang. O, tingnan natin ano yung mga laman nila. O, Kruidvat. Pinuksan ko na, guys. Ang laman ay para para next week ito, Kruidvat, para tong Mercury Drug at Watsons. Parang ganyan siya. Mga shampoo, mga sabon, mga pang-ahit, gamot. Tapos, meron din para sa mga sofa-sofa, gamit sa bahay. Next week to lahat. Ano yung mga naka-sale? Ayan, mga naka-sale na mga bagay-bagay. Sa atin, hindi to masyado, no? Yung magpadala sila ng ganyan. Tapos, isang malaking bundle na ganito. Ito, para din tong Mercury at Watsons. Ito, parang Ace Hardware. Parang Ace Hardware ba? Hindi, mga ano lang ito mga gamit lang sa bahay, mga washing machine. Tapos, ito po is supermarket yan. Ano yung mga nakasale? Uy, 1+1 ang Magnum, ayan Kaya kung gusto mo talaga mag-grocery, planuhin ang grocery mo, tingin ka sa mga to kasi marami usually mga sale na nakalagay dito at makikita mo. Ayan, kunwari ito Meron kang libre, ayan. Pero wala kang mga coupons dito, madalang na madalang lang. Hindi kagaya sa States na usually meron coupons dito, get 5% discount, ganyan. Wala. So, mga announcement lang ito ng mga nakasale sa buong week. Tapos, ito, Albert Heijn, ano din ito? Uy, 1+1 din. Mamaya ko na to tignan. Mga nakasale lang talaga ng mga items nila, mga pagkain. Habang chine-check ko ito, chikahan ko kayo, nakita nyo ba yung balita? Yung merong isang tao na niluuban yung isang bahay, habang wala yung mga nakatira doon. Tapos, nung dumating yung mga nakatira doon sa bahay, nandun siya without permission, without anything. Basta nandun lang siya sa bahay, naliligo. Imagine na para bang bahay niya yun. May naalala ako dun sa balita na yan. Kasi nangyari din sa amin yan. Pinasok or nilooban yung bahay namin, pero walang nawala. Kagaya dun sa balita, wala ding nawala, di ba? Pero yung nang loob dun sa bahay dun na nasa balita, medyo
may sakit siya or may problema siya sa utak. Pero yung personal experience namin, nakakatakot. As in, nilooban or pinasok din yung bahay namin. Wala kami noon. Pumunta kami sa Guagua. Kasi from Guagua talaga originally si Mama B. Nandun yung mga kapatid niya, yung mga pinsan niya, lahat ng mga kamag-anak niya nandun sa Guagua. So umuwi kami sa Guagua, buong pamilya. Ano pa ako, high school. Siguro itong tao na ito na nanloob sa amin, hindi niya expect na uuwi kami kaagad. So siguro feeling niya mag-overnight kami, nakita niya ang opportunity. So pumasok siya ng bahay namin. Uwi kami mga bandang 5 or 6, ganyan, ng gabi. Hapon, 5 ng hapon, o 6 ng gabi. Nagtataka kami, bakit nasa daan pa kami, malapit pa kami sa bahay, kasi wala kaming gate noon, wala kang gate. Tsaka yung bahay namin na luma pa, yung bahay ng matanda na, yung bintana, yung ginaganon pa, nakapis. Tapos yung, ano pa talaga, yung taas, yung tabla, yung ganyan, yung matandang bahay talaga. And then, nagtataka kami, malapit na kami sa may pinto. Maingay sa loob, may mga nagsasalita. May pailaw kasi makikita mo yun sa bintana eh. May pailaw. Eh, wala naman kaming expect na, bisita. Pasok kami, ni Mama B yung susi. Pagkabukas ng pinto na ganyan, hala, nandoon yung tao, lalaki. Hindi ko nasasabihin, syempre kung sino, pero kilala namin siya. Nakaupo, walang t-shirt, naka-shorts lang. Yung tsinelas niya, pinasok pa niya sa loob. Yung pinakaayaw ni Mama Abi. Pinasok niya yung tsinelas niya sa loob. Ang sarap ng upo niya sa sofa namin. O, hindi pa masopa. Ano lang yun eh. Kahoy lang na upuan na, yung makalumang upuan. Hindi sila bamboo, pero upuan na yung komportable na makalin ka kasi meron siya sa gilid. Nandun siya, nakaupo, nanonood ng TV habang kumakain ng chichirya. Gulat kami, syempre, pagpasok na ganun. Ha? Oh, sabi gano'n ni Mama B. Ba't nandito ka? Sabi niya gano'n. Kasi si Mama B, before kami aalis, super duper careful niya. Kasi nga, 3 kami magkakapatid. Siya lang, wala si tatang. Alam mo yun, extra talaga yung security na ginagawa niya. I mean, in terms of sa bahay. Nilock niya yung pinto. Alam niya, nilock niya yung pinto sa harapan. May pinto kami sa likod. Tapos meron kaming baldog. Nangaws kanita king Tagalog. Basta, yung pinto namin sa likod, meron pang kung nasaan yung bomba namin. Tapos may pinto pa na isa. Yung pinto na isa namin, yung pinaka sa labas. Ano yun, kawayan. Yung nilalagyan ng bakal na kadena na gano'n. Tapos may padlock. Tapos nakapadlock yun. Tapos nakasara pa yung mismong pinto sa likod. Nakalock din. And then, ayun nga, 1+1 ng Ariel. Bili tayo niyan. Hindi na matuloy-tuloy ang kinukwento. Ayan, 1+1. And then, ayun nga, hindi ko na ma-remember exactly yung words ni Mama B. Kasi nga, shock siya. Shock talaga kaming lahat. Nakaganon kami sa kanya. Hindi naman siya may edad na. Halos kasing edad lang ng mama ko noon. Mga 40-something lang yung mama ko noon. Nakatunga nga kami sa kanya kasi that time, alam ko na high school na ako eh. Naintindihan ko na pumasok siya sa bahay namin, wala siyang permission, yung trespassing talaga. Tapos, sabi lang niya sa amin ganun, nandito na pala kayo. Tapos lumabas siya. Ganun lang, walang, sorry, pinasukan ko kayo. Sorry, nakinood lang. Wala. As in guys. Tapos everyday, nakikita pa namin siya sa baryo. And everyday, nakakasalubong pa rin namin siya kasi malapit lang yung bahay niya sa bahay namin. Walang tanong-tanong, hindi na-solve yung problema na yon na pumasok siya sa bahay namin. Walang usap-usap. Wala, hindi talaga. As in, walang na-resolve. Hindi nagsumbong si Mama B sa barangay. Hindi rin siya yung nag-hysterical na, tulong, kapitbahay, gano'n. Wala. As in, kalmado lang si Mama B. Siguro dahil shock siya. Hindi ko alam ano ang iniisip niya noon. Hindi ko rin tinanong si Mama B, pwede ba yun? Yung gano'n. Hindi na rin ako nag-follow up kay Mama B. Ano nangyari? Yung sinabihan mo ba yung asawa niya? Sinabihan mo ba yung mga anak niya na ganito pumasok? And take note yung sa balita, may sakit sa utak yung pumasok na naligo doon sa bahay. Pero itong tao na ito na nanloob sa bahay namin, wala yung sakit sa utak. As in, normal siya. So, hindi na na-resolve yung na yun, yung
issue na yon. Siguro dahil din na maliit lang na baryo. Siguro ayaw din na palakihin ni Mama Ben na yung issue. Wala namang nawala sa bahay. As in, walang nawala. Nandun lang siguro siya nanood ng TV. So, si Mama Ben mapagpatawad. Yung ang masasabi ko, mapagpatawad siya. Doon sa moment na yon. So, dahil doon sa balita na yon na nilooban, yun nga nakatawag pa sila ng ano, 'di ba, doon sa balita. Nakatawag sila ng pulis, kinuha, dinakip yung nanloob. Kami hindi talaga as in. Kasi yung bahay namin, hindi siya sa harapan ng daan eh. Papasok ka pa sa eskinita. Squatter, parang squatter. Pero hindi naman, parang squatter yung dating. Pero dalawa lang yung bahay. Matatawag ba na squatter yun? Basta ganun, sa likod yung bahay namin, hindi siya sa harap ng daan. Buti nga yung sa balita na resolba, yung sa amin hindi na. Hanggang ngayon, pala isipan pa rin sa akin niya na, bakit kaya siya pumasok? Doon sa bahay namin. Ano kaya yung goal niya? Ano kaya ang iniisip niya nung panahon na yon? Siguro sa loob-loob niya na hindi naman siguro sila uuwi today kaya makinood ako. Wala silang TV sa bahay. Imposible yon kasi high school na ako, mga 2005 something. Imposible yon kasi nakarating na rin kami sa bahay nila eh. Alam namin na may TV sila. Hanggang ngayon napapaisip pa rin ako. At lalo na nung nakita ko yung balita nga sa 24 oras na may nilooban na gano'n. Mas grabe yun, naligo pa. At least yung sa amin, ano lang, nanonood lang. Tanungin ko nga si Mama B dyan, sabihan ko siya. Tanungin ko siya ulit na may nakita akong balitang ganyan. Ano na ang ano niya? Ano na ang kanyang reaction? Marami pang pangyayari doon sa lumang bahay namin na yun na hanggang ngayon, napapanaginipan ko pa, minsan napapanaginipan ko. Nangyari na ba yun sa inyo na napanaginipan ninyo yung luma ninyong bahay? Yung dati or hindi man lumang bahay, or yung dati nyong tinirhan? Kasi matagal kaming tumira doon. Na ano na lang yun, nalasak, sinira na lang, giniba. Kasi nga, may issue sa lupa, etc. So, next time na istorya yan. Nung panahon namin na yun, walang gate, ganyan. Hanggang ngayon naman wala kaming gate. Hindi nakamukha ng panahon ngayon na sobrang security, may CCTV na. Siguro kung may CCTV ng panahon na yon, makita talaga namin paano yung ginalaw niya sa buong bahay, ano yung ginawa niya, kumain ba siya. Wala pa kaming ref noong panahon na yon. High school ako, wala kaming ref niya. Nagka-ref kami. Pag-graduate na ako ng college, 2010 or 11, dyan pa lang kami ref. Wala talaga kaming ref. Kapag mainit, kapag summer, bumibili kami ng yelo. Sa harapan ng bahay namin, may nagtitinda ng yelo. Tig-piso pa noon ang yelo nila. Tapos nagbahal ng 2 piso. Yun, doon kami bumibili lagi ng yelo. So, ayun ang storya ng buhay ko, guys. Maraming salamat sa panonood ng video na ito.